Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Pinunong General John, ito ay nagsalita at sinabi, "Sa bagay tama ka nga Sec Master Ambrose. Hindi natin masasabi kung ano ang mararamdaman ng iba natin mga kapanalig kung ang tulong na ibibigay nila ay hindi tanggapin. Baka magkaroon pa ng hidwaan ang Holy Sect at ang iba pa nating kapanalig. Kaya mas mabuti na ang Elysium Gate Sect na nga lang muna ang magbibigay ng tulong para sa Great East Continent. At isa pa kapatid ka ng Empress ng Great East Continent. Kaya may pag-asa na tanggapin nila ang tulong mula sa iyo Sect Master Ambrose. At ang tungkol naman Sect Master Ambrose sa hindi makataong desisyon ng Holy Sect. Baka iyon nga ay nanggaling sa Empress na si Empress Aurora o kaya kay Pinunong General Megan. Hindi ko talaga alam ang tunay na pag-uugali nila Empress Aurora at Pinunong General Megan. Dahil ni kailanman ay hindi ko pa silang nakita at nakausap. Sa ginanap na seremonya ni Emperor Daryl dito sa bagong imperyo ng Westrington. Ang Great East Continent lang ang natatanging hindi dumalo sa seremonya na ginanap ni Emperor Daryl. Na kahit na binigyan sila ng imbitasyon. Ang mga mahuhusay na mga kababaihan na mga namumuno sa Great East Continent ay hindi ko pa talaga nakikita. Sect Master Ambrose, ganun ba kasama ang kanilang mga pag-uugali ang Empress Aurora at Pinunong General Megan? Sabi ni Pinunong General John kay Ambrose. Nang marinig ito ni Ambrose ito ay nagsalita muli at sinabi. Noon ay masasabi kong may kasamaan din sa kanilang mga puso. Sa aking pagkakaalam dahil sa kwento ng aking ama. Noon pa man ang namumuno sa Holy Sect na si Auntie Aurora ay may matigas na talaga na damdamin. Si Auntie Aurora ay may kakaiba ng pag-uugali noon pa man. Hanggang sa hindi sinasadya na nabuntis siya ng aking ama. Hanggang si Era ay isinilang. Nung mga bata pa kami ni Era si Auntie Aurora ay mahigpit na sa aking kapatid. Pinagbabawalan niya si Era na maging malapit sa akin. At nais ni Auntie Aurora ang aking kapatid ay mag-focus sa mga dapat niyang aralin. Tulad na lamang ng pagiging isang mahusay na mag-aaral. At maging mahusay na cultivator. Noon pa man nais na ni Auntie Aurora na ilayo si Ares sa aking ama at sa aming lahat. At sa akin din pagkakaalam ang Holy Sect noon pa man ay nag-aalay na talaga ng ibang mga buhay sa kanilang sinasamba na Panginoon. At tungkol naman kay Auntie Megan nasaksihan ko din ang pagiging masama niya. At dahil sa kanyang pagiging masama noon ang ibang mga buhay ay muntikan na din malagay sa masama. At nung panahon na iyon si Auntie Megan ay naging sakam sa kapangyarihan. Nais niyang talunin ang aking ama upang mapaghigantihan niya si ama. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay ama at kay Auntie Megan noon. Para maging ganon kasama si Auntie Megan sa aking ama. Subalit, nagbago lang ulit si Auntie Megan dahil ito ay natalo ng aking ama. Kasabay nito ang kasamaan ni Donogyu ay nagwakas. At siya ay pinatawad ng aking ama ng buo. Kaya nagsumikap si Auntie Megan para maibalik sa kanya ang tiwala ng lahat at ang kabutihan ng lahat sa kanya ay manumbalik lalo na ang aking ama. Sila Auntie Megan at Auntie Aurora ay may history ng pagiging masama noon. Kaya ganon na lang din kaya ko din nasabi na sa kanilang dalawa nagmula ang desisyon na nilabas ng aking kapatid para sa kanyang mga mamamayan. Sabi ni Ambrose kay Pinunong General John sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay nagsalita at sinabi. Ganun pala Sect Master Ambrose. Noon pa man ay may pag-uugali na ang Empress at si Pinunong General Megan.
Nagbago lang ang mga iyon nang dahil din kay Emperor Daryl. At si Empress Era ay talagang nilayo ng Empress mula sa inyo. Ngayon nauunawaan ko na Sect Master Ambrose kung bakit ganon na lang katigas ang Great East Continent. Dahil una pa lang hindi na naging malapit ang Holy Sect sa inyong lahat. Lalo na si Empress Aurora. Kung ganon Sect Master Ambrose pagbalik mo sa iyong imperyo, ay agad natutungo ka na ba sa Great East Continent para makita ang iyong kapatid at matulungan ito? Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ambrose ito ay nagsalita at sinabi. Ganon na nga Pinunong General John. Kaya kailangan ko na makabalik sa aking imperyo para mapahanda ko na ang mga dapat kong dalan. Na maibibigay ko na tulong para sa pagtungo ko sa Great East Continent. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi. Paumanhin Sect Master Ambrose, napakadami ko pang sinasabi. Nawala sa isip ko na kailangan ko na pala sabihan ang mga kasundaluhan na iyong kasakasama na nagmula sa iyong sekta na Elysium Gate Sect na tumungo dito. Sect Master Ambrose, maiwan ko na muna kayo. Ako na mismo ang magdadala ng mensahe sa iyong mga kasundaluhan para tumungo na sila ditong lahat. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ambrose ito ay ngumiti at sinabi. Salamat Pinunong General John. Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay yumuko at mabilis na lumakad papalayo kay Ambrose at tumungo kung nasaan ang mga kasundaluhan ni Ambrose na nagmula sa Elysium Gate Sect. At si Ambrose ay naiwan sa harapan ng kaharian ni Daryl. At si Ambrose ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi. Sana ay nasa mabuting kalusugan peren ang aking kapatid. Sana ay hindi niya napapabayaan ang kanyang sarili dahil sa mga iniisip niya tungkol sa kanyang mga nasasakupan sa buong Great East Continent. Napakahirap mapunta sa ganang sitwasyon. Na ang buong bansa na iyong pinamumunuan ay nasa matinding krisis. Lalo na kung wala kang ibang maaaring matakbuhan o mahingian ng tulong. Alam ko ang aking kapatid ngayon ay labis na nahihirapan dahil sa nangyayari sa kanyang bansa. Era, sana ay okay ka lang. At sa oras na makatapak ako sa Great East Continent, hindi ko hahayaan na hindi ko maibigay ang daladala kong tulong para sa iyong mga mamamayan. Kahit na ito pa ay harangin at hindi tanggapin nila Auntie Aurora at Auntie Megan. Nang sa ganon kahit papaano ay mababawasan ang iyong mga iniisip. Aking kapatid, kumapit ka lang at sana ay tama ako na hindi sa iyo nanggaling ang ganang desisyon. Napagpapaslangin na lamang ang mga may sakit sa iyong mga mamamayan at mga matatanda. At sana ay ang dati kong kilala na kapatid ay hindi nagbago. Sana ang napakabuti at mapagmahal na kapatid ko ay nananatili pa ring ganon. Bulong ni Ambrose sa kanyang sarili. At si Ambrose ay muling napabulong sa kanyang sarili at sinabi. Sa mga nangyayari ngayon sa mundo namin mga tao, mukhang bumabalik na naman ang mga karanasan namin noon. Hindi imposible na mangyari na naman ang mga sakuna sa amin lahat. At kahit na hindi na mangyari iyon, kailangan din namin ito mapaghandaan kung sakali na. Maranasan muli ng buong mundo ang mga sakuna na hindi mga nararapat. Tulad na lamang ang magsilabasan muli. Ang mga masasamang nilalang sa mundo namin na ito. Bulong ni Ambrose sa kanyang sarili. Samantala, si Ellie, ang isa sa mga kasambahay sa kaharian ni Daryl, ay nakitang nakabukas ang pinto ng kaharian. At dahan-dahan itong naglakad. At paglapit niya sa pinto, nakita niya si Ambrose na nakatayo mag-isa na para bang may iniisip ito. At si Ellie ay hindi agad lumabas sa kaharian at ito ay pinagmamasdan lamang si Ambrose mula sa loob. At si Ellie ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, hindi pa pala nakakaalis ng imperyo si Sect Master Ambrose. At mukhang malalim ang iniisip niya sa oras na ito. Mukhang masyadong nag-aalala si Sect Master Ambrose sa kinahaharap ng Great East Continent. Lalo na kay Empress Era na kanyang kapatid, talagang mahal ni Sect Master Ambrose ang kanyang kapatid na si Empress Era. Pinapahalagahan niya talaga ang Empress at ang mga nasasakupan nito. Kanina lang nang malaman ng Sect Master ang katayuan ng Great East Continent at ng Holy Sect. Naramdaman ko ang kanyang sobrang pag-alala. Kaya ito ay nagdesisyon na naumalis at bumalik sa kanyang imperyo para makapagbigay agad ng tulong para sa Great East Continent. Na kahit na nung una ay nais pa nitong magsaya kasama kami. Sana ay may ganyan din akong kapatid na tulad ni Sect Master Ambrose. Sana ay may kapatid din ako na lubos na nag-aalala sa akin kapag ako ay napupunta sa masamang sitwasyon.
Napakasarap siguro maging kapatid ni Sect Master Ambrose. Ang pagiging mabuti niya at mapagpahalaga ay talagang nakakahanga. Napakaswerte ni Empress Era na may kapatid siyang tulad ni Sect Master Ambrose na lubos na nagmamahal sa kanya. Bulong ni Ellie sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Ambrose mula sa labas. Samantala, sa ilang minuto ang lumipas, si General John ay naglalakad na patungo sa kaharian ni Daryl dala-dala ang kabayo ni Ambrose. At sa likod ni General John ang mga kasundaluhan ng Elysium Gate Sect na pinamumunuan ni Ambrose. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!